Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang ginanawa nga na naman ni Lisa Smug sa mga kabataan dahil binayaran na naman ang mga TikTokers para na naman sirain ang isang tao. Dito nga natin makikita na talagang ganib na nga sa kapangyarihan itong si Lisa Smugs at siya na ang naghahari-harian doon sa loob mismo ng Malacanang na hindi naman binoto ng taong bayan at nagiging alipin na nga ba talaga si Kuting ng Norte na ito dahil walang ginagawa sa problema ng bansa lalong-lalo na kay Lisa Smugs. Kaya naman hindi maiwasan ng maraming netizen na batikusin ang pamumuno ni Kuting ng Norte dahil nga hindi niya pinapakita ang kanyang katapangan sa pamumuno sa bansang Pilipinas at nagiging sunod-sunuran nga lamang kay Lisa Smugs. Dagdag nga ng maraming netizen, mga magulang, check nyo mga anak nyo. Pag ganyang ang magproproduce nating mga kabataan, wala na tayong pag-asang umahon. Kulang na nga sa information, plus wala pang prinsipyo. Hello po, stay safe Madam Maharlika. Ramdam ko ang totoong malasakit mo sa bansa natin, OFW watching from Middle East. Totoo pong kaawa-awa ang mga kabataan nating exploited. Sila at ginagamit ang kanilang murang edad at kahinaan na makapangyarihang pera sa halagang 8K. Ipinagpalit nila ang kinabukasan ng kanilang magiging mga anak at magiging mga ama, apo someday. Kung ang mga kabataang ito ay kumakampi sa halagang 8K, tiyap, henerasyon ng kanilang mga anak, panahon na ng sobrang taggutom, as in talagang gutom na gutom, nang dahil sa katiwalian. Ang mga kabataan nagpapagamit sa katiwalian ng gobyerno ngayon ay anytime sa edad nilang. Iyan, pwede na silang manganak kung naisin nila pero hindi nila naisip na ang 8K maaaring lumuha sa gutom ang kanilang pamilya sa kawalang pagmamahal sa bansa natin. It's clear na sa dami nilang sabay-sabay nag-TikTok na may iisang pattern, mayroon pera nag-cost sa mga kabataang ito. Pabanguhin ang mabaho, pagandahin ang Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kung saan ako nanggagaling, okay? So 5 days ago, okay, si Maggie Wilson ay I think 5 days. So, mga isang linggo na yata nakakaraan. Ayan. Tignan muna natin to. Tignan mo. So, si Maggie Wilson, isang beauty queen, ay inatake ng ng mga TikTokers kung saan pare-pareho yung kanilang mga statement laban dito kay Maggie Wilson. So, nagkaroon ng ebidensya si Maggie Wilson, may mga nag-send sa kanya na itong mga batang ito ay binayaran at may mga umamin sa kanila na binayaran sila. So basahin mo natin yung article. Okay, from Philippine Star, Maggie Wilson threatens to file raps versus TikTok influencers, calling her and Team Connor scammers. So tinawag siya na scammer. So sabi dito sa article, former beauty queen Maggie Wilson called out content creators who allegedly joined a campaign to destroy her and Akasa Manila. Yun yung business niya. So in her Instagram account, Maggie posted on her IG story screenshots of alleged conversations and script of the disinformation campaign against her, her partner Team Connor, and their furniture business Akasa Manila. So may negosyo pala silang Akasa. Sabi dito, to all the content creators, organizers, and others that participated in this campaign, we have all your names and many of your IDs, places of work, school, etc., even if the videos were deleted. All right? Sabi niya, once we receive it, we decided whether to include you in our legal action through the criminal justice system. We encourage you to present this within the next 24 hours. So ayan, nag-post siya. Maganda pala itong si Palangga. Sabi dito, the influencer reportedly claimed that customers were scammed by
Wilson and Connor. So, sinasabi ng mga TikTokers na in-scam daw ni Wilson at ni Connor, or Connor, how you pronounce that, British yata yan, itong mga kliyente nila. So, sabi ng team, they already received apologies from several TikTok influencers who participated in the campaign. Sabi dito, what an absolute car crash or smear campaign. TikTok user Rolin _J already posted an apology video as he admitted that he received 7,000 while 1,000 went to the person who recruited him to the video attacking Maggie and team. Okay, so kailangan yung malaman yan mga palangga. So from that article, okay, patunay na talagang may nagbabayad sa mga kabataan para magpabango or manira. Right? So ngayon dadako tayo kay Lisa Smugs. Hindi natin itatouch yung kay Maggie kasi we're not showbiz naman, but minsan showbiz tayo. Pero gusto kong iparinig sa inyo na lingid sa ating kaalaman, mga hitad. Lingid sa ating kaalaman, Setyembre, okay, nakaraang buwan ay nagkakagulo pala sa TikTok kung saan pinapabango nitong mga TikTokers na hindi naman sila politika. Si Boying Remulla daw, nandito. Ayun, ginayupak na yan. Anyway, ngayon mga palangga, election na ba? That's a good question. Talagang election na ba? So, thank you kay Roy ng Bagong Lipunan for this episode. Kasi siya yung nag-send sa akin. Alam mo na ba ang latest? Chuchu Bells. Okay. So, inanap ko, mayroong hashtag na umaarangkadang Pilipinas sa TikTok. Diba? Sabi ko nga, hindi yan umaarangkadang Pilipinas. Umaarangkada ang mga hudas. Alright, so, hindi ko na papakita yung mga pagmumukha nila, pero ito lang pakinggan nyo, maluloka kayo. Ito yung mga TikTokers na mga bayaran na all of a sudden, pinabango nila si Lisa Smugs at they talk about inflation. Yung iba nga, mali-mali pa ang pronunciation and everything. Pero ito muna, parinig natin sa inyo. Galing school and super interesting yung topic namin. It's about history and pinag-usapan namin about sa mga presidents and their first ladies, like yung mga story nila, diba? And about sa mga first ladies, we talk about their backgrounds, yung roles and advocacy nila sa life. And our first lady, which is Luis Araneta Marcos, or also known as Attorney Liza Marcos. And nakala kasi natin, guys, president lang ang merong more roles and advocacy na ginagampanan. Pero meron din, syempre, ating first lady. Like, for example, si Miss Liza Marcos. She's a law professor for over 20 years, guys. And her top priority is about education. Huwag natin siya tapusin. Okay, huwag natin tapusin. So, nagkukwento yung TikToker. Nakakahiya. Actually, nakakahiya itong mga batang ito at nakakaawa kasi pagtandaan nila, baka mahasuka sila sa sarili nila or pagsisihan nila. So, nagkukwento siya kunyari na sa history class nila, pinag-uusapan nila ang history, then ang iba't ibang mga president. Tapos all of a sudden, cambio na yung first lady. Sabi niya dito, at pinag-usapan nila yung mga first lady, at ito na nga, sabi niya ang ating first lady ngayon, si Liza Araneta Marcos, na ito, alam niyo ba na ganito si Liza, siya ay nagtapos sa ganito, da. Okay? So halos sabay-sabay sila ganito. Okay? Pakita natin yung mukha ng bagets. Okay? Tingnan natin. Kasi is about Filipino culture. So talagang nag-research siya, nagpupunta siya sa mga field, different places para ma-discover yung mga yun. Diba? Pinapabango, pumupunta sa field para chuchu-chuchu, hindi niya alam. Hindi alam ng batang ito, pumupunta si Lisa Smugs sa iba't ibang mga probinsya para mangolekta ng Smugs money at mga pangangamkam. So, kawawa talagang bata. So, mga kapalangga, matatawa ka na lang kasi they are not political vloggers. Okay? So, ito pang isa. Ito. Ito actually, sunod-sunod to eh. Ito. So, just like ko yun. Ito yung article. Talk about Luis Araneta Marcos. Is it worth it? Real love, you think you deserve it. Come on, people just couldn't get on my income. So, kilala niyo na ba
ang first lady ng ating president. Or also known as Ito din siya. Attorney Liz. Again, so we are here to talk about Mrs. Louise. Hi guys, get ready with me habang sinasabi sa inyo kung sino nga ba talaga si Louise. Kilala niyo ba ang ating First Lady of the Philippines? Or baka kilala niyo lang siya sa pangalan? So, pag-usapang First Lady, mga ante, anong unang pulis? Wow. natin si Luis Lisa Alneta Marcos. So, kilala niyo ba guys? Bakit pag-usapan natin yung Diyos ko po, mga kawawang bata, ano? Alam niyo ba guys, kilala na ba si Luis, yung iba pa nga doon, Luis Araneta Marcos, mali-mali pa. Propaganda. Okay, sabi ni Ambi, oy, wow, ang propaganda. Ang tanong, mag-e-election na ba? Of course, hindi. Di ba? Pero mag-e-election sa 2025 at sinabi ko sa inyo yan na pag hindi umatras si Lisa Smugs ay tatakbo siya. Di ba? Kung natatandaan ninyo, mga kaibigan, sinabi ko sa inyo sa ating mga expose na siya ay bumili ng bahay sa... Kilala niyo ba si Lisa Smugs, Ahas Araneta Marcos, na bumili ng bahay sa Iloilo para mag-establish ng residency ng kanyang mga anak para sa susunod na halalan. So yun. So mga kaibigan, kung titignan niyo yung hashtag na Umaarangkada Pilipinas, puro si Lisa Smugs. Kanina, doon sa kapapasok lang, kaya ko pinakita si Maggie Wilson kasi ganun din yung ginawa nito mga TikTokers na ito na umamin na binayaran sila ng 8,000 tapos 1,000 doon sa recruiter. So, hindi ka ba magtataka kung bakit may propaganda na pinapabango si Lisa Smugs? Mamaya sabihin ko sa kanyo ang iba pa niya mga sekreto. Alright, sabi ni Gerald Calzado, pukpukin mo na yung kahoy. Guilty si Lisa. Okay. So, tignan natin. Actually, madami pa to pero alam mo mga nonsense yung mga bagets na ito. Pero tignan natin kung meron pa papakitang video dito. Actually, yun na yun sila. Tapos pinag-uusapan pa nila yung inflation rate. Yung iba pa nga doon, mga palangga, hindi pa mabigkas yung inflation rate. Meron pa nga doon na nagsabi, alam niyo ba, sabi niya, alam niyo ba na sa papamumuno ni President Bongbong, bumaba, sabi niya, ang inflation rate sa 6 executive months. 6 executive months. Diba? Instead of consecutive months, so mali-mali pa. So, obviously, itong mga batang ito ay biktima ng propaganda ni Lisa Smugs. Bakit kailangan pareho sila? Uniform sila. Meron pa mga drama na, ay guys, alam niyo ba na pumunta ako sa palengke, bumili ako kanina, ganito, ganyan, then talagang bumaba yung inflation rate. Paano ang bababa ang inflation rate? Mga palangga. Okay, na-research natin dito sa Philippine Statistics Office. Nasaan na yung kanina? Alright? Na tumaas ang inflation rate lalo na ngayong Setyembre. From July, tumaas ang inflation rate ng Pilipinas. Okay, ba't na makita ko yung mukha ni Lisa Smugs? Alright? Saan na yung record natin dito kanina? Yan. Okay. Okay. Ayan. Philippine Statistics Office. Okay, pakita lang natin to. Hindi tayo magle-lecture ng economics today, pero ipapakita lang natin sa inyo. Okay, press. Okay. So, share screen. Share din natin. Saglit lang to ha. Inflation rate. Okay, Philippine Supreme Court. Summary. Ayan, summary. Alright. So, papakita natin yan. August 2023. Kita niyo ba mga hitad? Okay. Alright. So sabi ng mga bagets na mga bayaran na pinopromote si Lisa Ahas sa Kasikuting, ayan, sinasabi dito, inflation rate in NCR, 5.9%. Punta tayo sa food ha. Doon tayo sa food. Sa food tayo. Alright, no? Food inflation accelerates at 8.9%. Okay? Sabi po yan ng Philippine Statistics Authority. Accelerate, ibig sabihin tumaas. Paano naman bumaba yung, ano ba ibig sabihin, pag sinabing accelerate, nag-accelerate, tumaas, di ba? Ano yung pinagsasabi nito mga TikTokers na ito na bumaba daw yung inflation rate? Alright? So, ayan yung commodities, ayan food, 6.4, 6.5. Hindi natin i-discuss ngayon yan. Pinapakita ko lang sa inyo based dyan sa Philippine Statistics Authority na hindi totoo na bumaba ang inflation rate.
Ngayon, ano ba yung inflation rate sa ating basic na kaalaman? Di ba? Na-discuss na natin yan. Ito ay ang pagtaas ng iba't ibang basic commodities, pagkain, fuel, pamasahe, and everything. Di ba? Dito nasusukat kung ang mamamayang Pilipino ba, o ang not only Filipino, you know, but we're talking about Philippines. So ang mamamayan ba ay kaya pa niyang pagkasyahin yung kanyang kinikita na minimum wage, let's say 640 pesos ang minimum wage, di ba? Dito sa pagkain, okay? Kung kaya pa ba itong kanyang sweldo bumili sa kanyang mga pangangailangan, which is ang issue nga dito ay ang bigas. Di ba? Tumaas dati kung 40 lang, di ba? Naging 60, may 38 pa dati, parang almost double the price. So ibig sabihin, tataas talaga kasi yung sweldo ng tao, hindi yan nakakayanan sa pagbili ng ulam, gulay, pamasahe, tuition, services, kung ano pa, Meralco, chuchu-chuchu, mga ganon. So taliwas dito sa pinapakalat na mga TikTokers na binayaran ni Lisa Smugs at ginagamit ang pondo ng Pilipinas gamit ang Presidential Communications Office. Magtataka ka ngayon kung naalala ninyo bago mag-eleksyon, may lumabas, this is very Leni Robredo, na pare-pareho lang din sila na may nagsabi na si Leni Robredo ay ganito, ganyan. The same pattern. Kaya nga magtataka ka, it's either, okay, na pag-isip-isip ko, pwedeng yes, pwedeng no, na ang gumawa ba ng propaganda na yon na pinabango si Leni para siya ay lalong sumadsad siya, ay kagagawan ni Lisa Marcos? Kasi pwede niyang gawin yun eh. Binayaran niya yung mga taong yun, yung mga batang yun, para kunyari sa side ni Leni, nasasabihin ng mga bata, ay si Leni, anto, magaling, pero alam nila na yung magiging impact, which is talagang hindi naging maganda ang impact, kasi nalaman natin yun ng mga Marcos supporters, na very scripted, very Lisa Smugs. So ngayon, or pwede rin nating sabihin dahil lumabas nga itong mga TikTokers na ito na all of a sudden sabay-sabay sila, pareho sila ng script, they talk about inflation and they even don't know how to pronounce the inflation, 'di ba? Hindi nga nila kayang i-pronounce hindi nga nila kayang intindihin ang pagkakaiba ng consecutive and executive, 'di ba? So, anong eksena nito? Alangan naman si Leni Robredo ang gumawa nito. 'Di ba? Just for the heck of the conversation. Unang-una wala na si Leni, 'di ba? Nagbibigay lang ako ng ano palangga ng pinag-uusapan natin, parang nagbi-brainstorming tayo dito. So definitely pwede nating pagbintangan si Lisa Smugs, si Franz Imperial, si Emerald Bukangkang ng PCSO dahil silang may hawak ng social media ni Kuting ng Norte nung panahon ng eleksyon. At even ako ay supporter nila, never ako nadiktahan ng mga yan. Although nakakatanggap ako ng mga, sabi ko nga sa inyo, minsan ng mga mga documents, 'di ba? Pero hindi ko naman kayang lahat yun, i-present sa inyo lahat. Kaya ako namimili lang ako ng alam kong para sa akin may sense, all right? So, ang question, bakit Lisa Smugs? 'Di ba? Ano ka na ba? Bangag na kayo. Bakit kailangan biglang magbayad kayo ng mga TikTokers na kaawa-awa, mga sipunin, 'di ba? Mga dugyot, nakuha lang sa filter ang mga mukha. Diyos ko po, kawawa mga bagets. I'm sorry, mga bagets, pero ngayon pa lang, binibenta nyo na ang inyong kalayaan na magpahayag sa halagang 7,000, 8,000 pesos. Kung ganyan ang mga anak ninyo, mga nanonood sa akin for sure, mga nanay na katulad ko. So ang mga anak ninyo ngayon pa lang tinuturuan na ng demonyong gobyernong ito, 'di ba? Demonyong gobyernong ito kung paano ibenta ang kanilang pagkatao. Nakita niyo mga palangga, ang hashtag pa nila, umaarangkada ang Pilipinas. Paano umaarangkada? Umaarangkada, yes. Umaarangkada ang mga hudas. Umaarangkada ang mga smugglers na ka-business partner ni Kuting. Anong umaarangkada sa kanila? Umaarangkada ang kanilang pangangamkam. Umaarangkada ang kahayupan ni Lisa Smugs at ni Kuting ng Norte. Mamaya kilalanin natin si Lisa Smugs, mga palangga. Okay? Niloloko nila ang kabataan. Alright, correct. Sabi ni Rab
River, silent na nga si former Robredo ngayon, pinagsisira pa rin nila. Totoo yan, mga TikTokers sa bayaran ni Kuting at Ahas. Yeah, tahimik na nga si Lenny ngayon. So ngayon, alright. Ano yan, nandyan si Gutierrez. Sino yon? Shirley Velez, hindi ko alam yan eh. Alam natin kung sino ang guro ng mga TikToker. Actually, hindi ko kilala yung mga batang yon, mga palangga. Miles, mga teenager na yon. Miles Lupena, warm hello from Italy. How are you, palangga? The more number of trolls monitoring Maharlika only proves one thing. She's effectively getting her message across, sabi ni Jonathan Galang. Thank you, mga palangga. Solid Maharlika, thank you. Pera-pera lang kasi sa taas ng bilihin, pinatulan na ang offer. Ayun na nga, mga palangga. So yung mga batang pinakita ko kanina sa inyo, mga hindi nakanood, balikan nyo na lang yung simula. Paano mo paniniwalaan ito, mga batang ito, nasasabihin nila na bumaba yung inflation rate? Diba? Kung bumaba yung inflation rate, ibig sabihin, isa dapat yun, yung bigas bumaba, hindi nga, tumaas nga eh. Nakita nyo naman siguro na mamalengke kayo, di ba? Tumaas ang pamasahe. Paano bababa ang inflation rate? Unless na tumaas ang sweldo ng times 10. Kung ang 600 pesos na minimum wage naging 6 times 10, 6,000, yun paniniwalaan natin na kahit 60 pesos ang kilo ng bigas, yes, it's true. Kasi mababa pa rin. Kasi if you're earning 6,000 pesos a day, di ba? Kasi doon nga nasusukat sa sweldo at doon sa mga presyo ng bilihin. So ito mga batang to, mga lutang, okay, mga bangag, kayo sa halagang 8 piso. Actually, ayoko murahin yung mga batang to kasi they're young, they're victims. Biktima kayo, mga palangga. I hope na matuto kayo ngayon pa lang kung ganyan ang mentalidad ninyo, nabibigyan lang kayo ng 8,000 pesos at hindi nyo naman yan linya, hindi nyo naman yan content. Kumbaga hindi yun yung pinaglalaban nyo, kung kumbaga from makeup tutorial kayo, from travel, from food, all of a sudden magpopolitika kayo, you know, tapos sabay-sabay pa kayo, hashtag. Hindi naman tanga yung mga nanay ninyo. Di ba? Hindi naman tanga ang taong bayan at well, yung ibang mga kabataan maaaring nauuto ninyo, but the moment na mapanood nila itong itong video na ito, magigising na sila. Alright, sino nga ba si Liza Ahas? Alright. Kasi sabi doon ng mga palangga, ng mga kabataan, guys, kilala niyo ba kung sino ang ating First Lady? Ang iba, hirap na hirap pang bigkasin. Si Luis, sabi pa, si Luis Lisa Araneta Marcos, hindi siya si Luis. Siya si Maria Luis Cacho Araneta Marcos, aka Smugs, aka Polboron, and also na Jontis ng isang puno na hindi natin alam kung pinaligwak niya yung anak niya o kinitil ang buhay ng kanyang anak. Sinabi ko na yan sa inyo. Gusto niyo makilala ang First Lady? Makinig kayo sa akin. Ang First Lady Ahas, siya ay dati kong BFF. Para patunayan ko sa inyo, mga kabataan, ay binati pa niya ako nung nakaraang birthday ko nung 2021 kahit hindi ko siya inutusan. Pakita ko lang sa inyo, mga bata, Po sa ating martial law baby. Happy birthday, Maharlika. And thank you for the chance that we had to talk. Magandang ginawa natin, magandang feedback. Maraming salamat. Happy birthday, Maharlika, to the most loyalist of loyalists I know. Have a good one. Happy birthday. Diba? To the most loyalist of loyalists I know. Patunay ko sa inyo yan na dati ko siyang BFF. Mga palangga, mga kabataan, best fake friend ever. Sinuportahan ko siya dahil sila, akala ko ibangon nila ang Pilipinas. Pero lingid sa ating kaalaman, okay, the freedom, may 190 per day pa. Yung sweldo. Sabi ni Sir Zorro, budol ang ngiti-ngiti. Okay, si Maria Luis Cacho Araneta Marcos ay anak ng basketball player, sinulat ko para sunod-sunod tayo, na si Manolet Araneta. Mga bata, sino si Manolet Araneta? Siya nga ay isang basketball player at mababa ang tingin sa kanya ng mga altang Araneta. Kaya pag narinig ni Lisa to, gugulong na naman at maglalasing na naman ever. Okay? So ang kanyang tatay ay si Manolet na isang basketball player na hindi tanggap ng mga altang pamilyang Araneta dahil siya isa lamang na atleta. Hindi ito galing sa akin. Galing mismo sa mga kamag-anak nila na nag-send sa akin na puting ahas. Okay?
ang nanay ni Maria Luis Araneta Marcos, aka Smugs, mga palangga, ay si Milagros Cacho. Alright? Siya ay kamag-anak ng mga Coangco Aquino. Baka hindi nyo alam. So si Lisa ay kamag-anak nila Chris. Kaya very yellow din. Ngayon, siya ay si Lisa Smugs na lang kasi ang haba ng pangalan niya, iksian na lang natin. Si Lisa Smugs ay kapatid, okay? Ay may kapatid na sila Suzanne, Teresa, Cecil, Christine, Yvonne. Sila lang naman ay mga anti-Marcos noong kasagsagan ng campaign at anti-Duterte. Alright? May mga ebidensya tayo dyan later na mga pictures nila. Okay? Yaan si Lisa Araneta Marcos. Hindi siya magaling na first lady. Yes, magaling siya sa pagngangamkam ng pera nyo. Magaling siya sa bribery. Magaling siya sa pulburon kasi bangag siya. Magaling siya sa panggagancho. Dahil kung hindi siya magaling sa panggagancho, dapat best friend pa rin kami. Hindi na best fake friend. Kasi the reason why itinapon ko siya sa Kumunoy dahil isa siyang alagad ng smuggler at siya mismo ang reyna ng mga smugs. Ngayon, ano pa? Okay. Si Liza Smugs, mga kabataang TikTokers, ay kapatid lang naman ni Martin Araneta na also business partner ni Martin Ma. Kilala niyo ba kung sino si Martin Araneta? Si Martin Araneta ang kapatid ni Lisa Smugs na nagsumira ng karera ni Maricel Soriano. Dahil dating jowa ni Martin Araneta, si Maricel Soriano na pinabangag niya sa pulburon. Ang kapatid ni Lisa Smugs, dahil sila ay pamilya ng pulburon, naging jowa ni Maricel Soriano at tinuruan ni Martin Araneta na kapatid ni Lisa Smugs si Maricel na magpulburon kaya bangag-bangagan noon si Maricel Soriano at na confine yan, na rehab yan sa Makati Med, sa underground. Now, you know, not underground, basement pala. Underground parang, you know, sa basement. So ulitin ko, ang ganda ng pamilya ni Maria Luis Cacho Araneta Marcos. Kayo mga TikTokers, ha? Kumain pa kayo ng kumain ng masustansyang gulay para tumalino yung mga utak nyo at hindi kayo nagiging bayaran ng 8,000 pesos, ha? Nakakahiya. Imagine nyo, forever na yan sa inyong buhay na nandyan kayo sa TikTok na parte ng buhay nyo ang pagiging bayaran. Alright? So ulitin natin, si Lisa Smugs ay partner in crime ng mga smugglers at partner in crime niya rin syempre ang kanyang kapatid. Alright? So alam nyo na. So another issue kay Lisa Araneta Marcos, okay? Ito, karagdagang kaalaman. Si Lisa ay hindi totoong nagtapos sa New York ng law. Alright? Nagtrabaho lang siya doon, hindi as a lawyer. Kaya tama yung sinabi ng mga Finklawan noon na hindi siya licensed bar passer, okay, sa New York. Very New York lang siya. Pero hindi totoo. Hindi naman din nga siya nagsalita tungkol dyan, di ba? Ay, nako Lisa, gatay ang butod mo at ang mudlo mo. Ang nangyari sa'yo, ito galing mismo sa kamag-anak ito palangga. O, kamag-anak po to Lisa. O, Araneta to. Tangin na, mag-away kayo. Alright. Sabi niya, ayan. So, ang totoo, dahil isa si Lisa Smugs, hindi isa. Siya ay isa sa pinakamahirap na Araneta dahil isinusuka siya ng mga altang Araneta katulad nila Marojas. Kaya siya ay nung siya ay college niya, ay pinag-aral siya ng isang mayaman nilang kamag-anak noong araw. Oh. At naglandi-landi din si Lisa Smugs sa St. Paul, Quezon City. Nag-aral din siya doon. Kilalang Araneta, ngunit hindi tanggap ng mga alta at Araneta family. Kaya inapi-api si Lisa Smugs dahil sa kanyang kadugyutan. Kaya ngayon, siya ay bumabangon sa pangangamkam. Naghihiganti siya gamit ang pera ng bayan para sabihin na siya ay alta na ngayon na Araneta gamit ang pangangamkam. Okay? Ngayon, mga palangga,
Ngayon, dahil sa kahirapan ni Lisa, nagpa-cute-cute siya, 'di ba? Nag-asawa siya ng Marcos. Ngunit lingid sa inyong kaalaman, ay hindi siya talaga nabigyan ng magandang buhay ni Kuting. Bagkus, umasa lamang si kawawang butod, kawawang mudlo na si Lisa Smugs sa allowance ni Kuting. Ngunit datapwat, siya ang naging utak even sa mga wedding pala, paniningil doon nung si Kuting ay governor pa, and even nung senador. Siya pala, ayon sa ating puting ahas, actually ganito sa puting ahas natin, ay front at bag lady ni Kuting na niningil sa kanilang illegal transactions. See? Mga kabataan, hindi nyo to alam. At hindi totoong maganda si Lisa Smugs. Kasi ang pinapakita nyo, yung kanyang picture nung bata pa siya. Bakit nyo ipakita yung mga picture niya na mga inapakan ng pison? Ay, nako, obvious na nag-feed sa inyo ng mga picture na yan ay si Franz Imperial, nakasabwat din ng pang-smuggler nila Michael Ma at sila Emerald, Bukangkang at sila Cheloy. Bakit? Kilala ko yung mga hinayupak na yan. Ang mga jeje mo na yan, kasama ko noong eleksyon. Alright? Kasama ko sa group chat yan. Lahat sila, nila Bibot Nolan. Pero nung nanalo na, itinapon na nila kayo, mga OFW. Ayaw na nilang mag-entertain ng mga text messages nyo, ng mga problema nyo, dahil yun ang utos ni Lisa. Dahil wala silang panahon sa OFW. Ang panahon nila kung paano mangamkam o paano mangolekta ng bribe. Ha? Mga batang TikTokers. Ngunit, datapwat mga palangga, di ba? Binigyan na lamang siya ng allowance ni Kuting. Dahil syempre, akala niya, di ba, magbuhay reyna siya kay Kuting. Hindi naman sobrang hirap kasi syempre may kam-kam, you know. Tapos sabi niya, siya ang naging, sabi ng ating puting nga, siya ang naging utak ni BBM. Totoo naman to. At ngayon ay, yun nga, sabi ko kanina, naghihiganti at nangangamkam ng pera ng bayan dahil nga nung kanyang pagkabata, ay outcast siya sa mga Araneta. Isa siyang basura. Actually, nung nakilala ko siya, mukha siyang dugyot hanggang ngayon. Sabi ko nga sa'yo, nakadaster lang na yung panty hanggang suso. Yeah, I remember. Nakadaster siya nung inibatan nila ako noong 2018 sa opisina. So, during that time, kasi wala pa naman ako nakikita sa kanya na na pangangamkam or yung ginagawa niyang mali. So, akala ko talaga para sila sa pagbangon. Nung pinuntahan ko yan, naka-orange ba? May picture yata kami. Tingnan ko nga dito. Pakita ko yung kanyang panty, yung garterized na hanggang suso. Kaya sabi ko, ay napakasimple naman. Ito, tama, parang peach ang kanyang kulay. Ayun yung picture namin, mga palangga. Ayan, di ba? That was 2018. So sabi ko, ay napakasimple naman ni Madam. Yan, may itsura pa sa dyan, no? Hindi pa siya hindi pa siya bangag na bangag sa pulburon. So yung panty niya hanggang dito nakita ko eh. Anyway. Yan. Kaya syempre alam mo, kapag ang tao ay gumawa ng pangangamkam sa pera ng bayan, lahat ng wala siyang pwedeng gawin. Bawat kibot niya ay basura, dugyot. Kasi kapag lahat ng ginagawa niya ay kasamaan, wala ka nang makikitang kabutihan sa kanya. Paano ka makikita ng kabutihan? Pinagbabayaran nila yung TikTokers palangga para sasabihin na, ito pala, excuse me. Pakita lang natin to Share screen. Okay. At sa mga TikTokers na mga kawawang nila lang. TikTok. Ayan. Umaarangkadang Pilipinas. Panoorin mo to. Ayan. Hindi na natin sila ipi-play ng ganyan. Okay. Naiinis lang ako kasi guys. Kasi kanina. Ayan. Okay. Dito nga natin makikita na talagang ginagamit ni Lisa Smugs ang kanyang pera para pabanguhin ang mabaho na pangalan at talagang ikagaganda ng kanyang imahe. Ngunit bistado na nga at ibinulgar agad ito ni Madam Maharlika. Talagang walang kawala ito si Lisa Smugs. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.